paano ka makakapagbayad ng utang na loob sa isang tao? Hindi utang utang na loob. Number 1, i-reciprocate mo yung tinulong niya sa'yo. Alam mo, Ano ibig sabihin ng reciprocate? kumbaga ibabalik mo yung tulong na binigay niya sa'yo nung ikaw ay nangangailangan. Kumbaga, yun, igaganti mo bilang ganti sa kanya. Hindi naman yung ganti, hindi yung revenge, yung parang i-reciprocate mo nga bilang hindi ko alam yung pinaka-direct translation na yon, pero ibabalik mo lang sa kanya yung tulong na binigay niya sa'yo. Noong mga panahong kailangan mo siya, nandyan siya para sa'yo, pagka siya naman na kailangan, tulungan mo rin. Number 2, magpasalamat ka at suportahan mo siya kung siya naman ang nagka-problema. Ito, kapatid ng i-reciprocate mo yung tinulong niya sa'yo. Maganda tinulungan ka, importante yung salitang thank you na sincere. Hindi naman masama kung ikaw ay nagpasalamat at tumanaw ng utang na loob. At kung siya naman ang nangailangan or medyo siguro na depressed siya, hindi siya makamove on, be a shoulder to cry on. Yeah? Number 3, kung nanghiram ng pera, iregalo mo na lang ito sa kanya. Kasi, di ba, meron kang utang na loob sa kanya dati. Minsan nagkakahiyaan, pinahiram ka ng 500 o nanghihiram ng 1,000, iregalo mo na lang sa kanya kasi mas malaki naman yung niya noong mga panahon na kailangan mo, di ba? So ano ba naman yung 200, 500, di ba? Huwag mo na singilin. Number 4, kung yung anak niya may pabor na hinihingi, syempre yung mga family sila, tulungan ninyo kung kayang-kaya naman, 'di ba? Alalahanin natin yung mga panahon na tayo ang tinulungan nila. Na pagka kayo naman may mga sarili ng anak, ganun pa rin, magtulungan pa rin kayo kasi lifelong friendship naman 'yan, 'di ba? Hindi mga bagay na hindi niyo makakalimutan. And number 5, maging mabuti rin kayo, mabuting tao at tumulong sa iba. Ay bagay yan i-carry over mo. Kung tinulungan ka ng ibang tao, pag may ibang tao naman na kailangan, ikaw naman ang tumulong. Kasi magaan sa pakiramdam at masayang tumulong. Okay, Doc? So ito yung parang pay it forward. Ang akin naman, number 6, by giving gifts. Yung as a thank you, pwede tayong magbigay ng mga maliliit na token, di ba? Kung merong tumulong sa atin bilang pagbalik ng utang na loob. Number 7, by giving monetary support. Ito yung sinabi mo. Kung kunyari, pinautang ka niya dati, tapos ngayon, pwede ka magpautang, pautangin mo rin siya. So, mag-utangan kayong dalawa. Pero, sana ay magbayaran din kayo, di ba? Pero pinautang mo na 500 dati, tapos hindi ka binayaran. Ikaw naman mangutang na 500. Pwedeng gano'n. Oo, di ba? Number 8, by doing acts of service. So, kunyari, may kailangan, magpapabili ka ng pagkain doon sa kanto, katulad nung pinapasabi ko kay Papa Stan. Ganun, nagagawin mo lang, onti-onti, hindi naman kailangan garbo ang gagawin mo para maibalik ang utang na loob ng sa isang tao. Number 9, by calling in favors. Ito yung sinasabi mo na parang, kunyari may anak o may kailangan and you have friends, meron ka namang mga koneksyon, di ba? O si kumpadre ko, kilala niya yan, baka matulungan ka niya. Yun, tatawagan mo, ganon. Para matulungan din yung kaibigan mo. And number 10, by being their friend and listening to them. So, syempre, kung kailangan wala ka naman talagang mabibigay na material na bagay o favor, ang pinakamagandang pwede mong gawin ay maging kaibigan para sa kanila and to treat them with kindness and respect when they need you. Diba, Papa Stan? Correct. At yan po ang ating top 10 fields ngayong hapon. Paano ka makakapagbayad ng utang na loob sa isang tao? Basahin naman natin ang resulta ng ating poll question. Hanggang kailan ka pwedeng magbayad ng utang na loob sa isang tao? Hanggang bukas. Hindi naman. Kumbaga parang yan. Yung iba lifelong, yung iba naman may hangganan. Kanya-kanya yan.
Minsan, for me, not necessarily na you need to pay. Siguro, you will just try to willingly help those people if she or he is in need, even without them asking. But personally, ako, I always help, even if you help me before or not. This is to prevent panunumbat, which is a toxic Filipino trait. Totoo yun. Hindi ko alam bakit ang hilig magsumbatan ng mga tao dito. Parang yun ata talagang dapat dapat paigtain natin. Igtain? Napakalalim mo. Ano yung igtain? Parang to share that when you are going to give, pag may bibigyan ka, di ba? Or meron kang iririgalo, huwag kang mag-expect ng anything in return.